nila. Oh, okay. Harid and Fanny pa din ang tinanggal dito. Falcons AP Bren still do not want to let go of that chip. They could try siguro na ipitin yung hero pool again ni Benny Cutie or ni JP. But for now, Roger pa din ang binan. Makakita ulit tayo ng same ban lang katulad ng game number 2. Same ban. Same ban. Ano yung gusto mong makitang pick dito specifically for Falcons AP Bren naman? Siguro yung link ni Kyle. Assassin ang gusto mong makita ha. Pwede naman. Tiyan natin kung mabubuksan kasi -1 agad di ba? Fanny tsaka Ling yung inaabangan madalas kay Kyle TZ. Aside from Hayabusa, binan na ngayon yung Fanny. Zaz will still be taken out by Team Liquid PH. Falcons AP Bren are taking their time sa last possible ban. May chance din kasi na ma-open uli si Sushin for game number 3. I'm not sure kung alin dito yung ipa-prio pick ng Team Liquid PH though. Aurora, third ban dito ng Falcons AP Bren. Mag-prio sila ng Hayabusa since nagban ng Aurora. Pwede. Nakikita din naman natin na Team Liquid PH can run yung Hayabusa pick. They're taking their time, but we heard it. We expected it. Jawhead first pick sa ating Grand Finals. Kasi nakita na nila, 2 games silang pinahirapan. Posibleng hindi pa nila kunin yan eh. Kailangan na, no? Kailangan na. Ngayon, with that in mind, tignan natin, Jeff Cutie, ano kaya yung pwedeng i-prio ng Falcons AP Bren dito? Open yung suggested mo na link. Siguro Hayabusa at saka yung Mage. Sushin already selected. Tapos let's wait kung tama ba ang prediction ni Jeff Cutie dito na Hayabusa din. Close enough. Medyo assassin pero mas matagal sa mga team fight. We have Nolan. Nakita ng Falcons yung pwedeng gawin ng hero na to from Team Liquid PH side. So sabi nila, sige, sa inyo ang Jawhead, sa amin naman ang Nolan. Arlot? Arlot and Julian yung naging pick dito. So, Jeff Cutie, thoughts about yung tatlong inuna ng Team Liquid PH? It's either Explain or Tank. Explain. Tamus. Okay. Alright, so let's talk about yung mga possible na maging combo dito. We have Thams, we even have Arlot. I know you use these heroes sa RG. Humble ka lang, ayaw mo lang aminin. Pero how do these two heroes work within the Land of Dawn? Siguro yung power lane ng Tamus na may clearing and may capability siya mag-tank sa early. So parang compatible siya sa Nolan eh. Mabilis sila mag-ikot parehas eh. Oh, most likely makita uli natin mga fast games, no? From Falcon AP Bren. Vexana has been banned out. Tigreal also banned out dito ng Team Liquid PH. And ang ating last ban for Falcons AP Bren ay si Lilia. Wala mo ng black shoes, wala mo ng biglang magde-diffuse na masasakit na damage. Parang ito yung naging parang mali nung kanina nung Team Liquid na sila nag-pick agad ng tank. So ito yung matitira sa kanilang catch hero lang din. Parang same ban lang din ng AP Bren kanina, binan nila yung Tigreal and Minotaur. Similar, no? I think they really want to limit yung mga possible good initiator na heroes for Daddy JP. But kung kanina, Team Liquid PH ang may show, like what Jeff Cutie said, Falcons AP Bren naman ang kumuha sa hero na to. I think that works well kasi kung iisipin mo, meron tayong Lantern Flare from Sushin, meron din tayong Wave of the Dragon from Cho, and that will work really well pag naka-Cotran Inferno, yung Thams pwede siya magbato ng Scythe, and kung 1-to-1 assassination lang, pwedeng biglang tumalon si Nolan. Pick off the team fights. I think it's looking pretty well for Falcons AP Bren, pero kung magkakalapit kayo, what if lapagan kayo ng isang magandang mage which is si Kagura? First pick din yan sa tournament dito. Kagura, siguro Kagura pick para iwas pick-up lang din. Kasi makikita nila na konti lang yung pick-up. Siguro yung magkaka-hard time lang yung AP Bren dito sa pag-pick up sa Kagura. Kasi ang lakas kasi mag-jump out of CC yan, di ba? And syempre, napakasakit ng damage coming off from her yin-yang overturn. Team Liquid PH, they still would really want to bank on their late game potential.
I think kaya laging minamadali ng Falcons AP Brento kasi they also think na pag hindi nga naman nila na-end ang game agad, baka mag-scale, baka sumakit palalo. Yun yung meta pero parang maganda yung agaw kasi sa Johead eh. Pag binato mo kasi ng kalaban gamit Johead, may follow-up burst, tas may carry ka ba, easy kill talaga. So if pag-work naman, gana. Work Pero na tingnan na lang natin dito, Santi. Team Liquid PH, FCAP, game number 3, ladies and gentlemen. Tingnan natin kung ma-maintain pa rin ng Falcons AP Bren yung kanilang momentum and to actually snatch the match point against Team Liquid PH or Team Liquid PH. Sabi ni Carl TZ, naka-Julian na ako, pwede nang gumante against sa side ng FCAP. Ito na nga talaga yung pagbawi na gustong gawin ng Team Liquid PH, no? Kanina pa sila nauunahan ng Falcons AP Bren pagdating sa early game. And yung nakakatuwa lang dito, yung isa may lantern, isa may payong. Oo. Parang similar yung binabato nilang skill eh. Ito na ata panapat sa isang Zushin na sobrang nakakainis pagdating doon sa team fight, no? Kasi nga, pag nag-ulti siya, hindi lang isa yung nabubuwat niya eh. Madami din eh. Oo, kumbaga AOE crowd control pa rin yun na po-provide ng isang Zushin. And sobrang ganda no, naging performance review dito kanina. Pero, kaabang-abang talaga yung Johead Kagura na combo ng Team Liquid PH. I really think na pagdating ng level 4 ng dalawang ng Roamer and the Sakit mid yan. lane, kaya talaga mag-pick up. Totoo. Compared naman doon sa Cho. Pero tingnan natin kasi aside from the game number 1 and game number 2, this time around game number 3, kalmalicious ang AP Bren, tol. Ibang strategy nila against Team Liquid PH. Ngayon kanina kasi parang ano sila Action eh, no? Action Jackson agad eh. Ano pa lang 1 minute, 2 minutes, pero ngayon tol 2 minutes na wala pa rin tayong nakikita action. Actually si Daddy JP yung medyo na umaamba-amba ng konti against FCAP. Kyle TZ, inaabangan niya na rin actually yung turtle, pero si Flap, ayun! Team Liquid with the first blood. Actually, that first blood is brought to you by 1xBet, ladies and gentlemen. And we have another ejector na naman. Tapos meron tayong inyong overturn. Si Pew bagsak na. Ito na nga ba? Yung pagganti ng api, Team Liquid PH, Santi? Isa pa! Hindi pumayag si Sanford na hindi niya mabigyan. Itong si Ogwen, and mukhang makakasurvive pa nga ata siya dahil sa assistance ni JP. Sobrang ganda nito para sa Team Liquid PH. A must-needed win mula doon sa nangyaring team fight. Isipin mo yung naging combo. Na-predict agad natin yung Kagura at saka Joed. Pagbato ng ejector, follow-up ng inyang overturn, auto-kill. Auto-kill na. Naku, eto na mga kaibigan Team Liquid PH actually strong start for them. Pero sabi ni Ogwen dito, okay, tamang chani-chani lang kay Sanji. Pero kasi, tingnan mo yung positioning ni Daddy JP, no? Talagang inaabangan niya lang eh. Kasi meron ding smart missiles actually. Up. Yung Joed up, pero teka lang mga kaibigan, Sanford, puti ka na. Doon na nung flicker niya. Kamontix. Sobrang on point nung ginawa ni Stanford dito. Even though makuhanan siya dito ng energy shield. Ay, doon lang bumalik pa siya, boss. Pari siya mabigyan. Naku po, Sanford, pero Mabibigyan actually siya? kaya daw pala. Pero nanakap naman dito si Sanford and Kyle TZ will take the kill against the top lane. And right now, Falcons AP Bren, though medyo hindi maganda yung early rotation nila, pero kahit pa paano nakakabawi-bawi naman sila dito. Carl TZ with the chains. Hindi naman tatamaan si Flap TZ. Uy, tatlong TZ. Tatlong, TZ, ay, boss. magdikit-dikit na. Ay, boss. Magandang picture. Magandang picture yan. Pwede i-screenshot yun. Yung the original TZ, bro. The original, Tapos nandito naman yung bago at mukhang bibibigyan niya ata, pero makakatakas yung Nolan. At nandito rin naman si Flap TZ to the rescue. Ogwen may sipa pa. Sino kaya ang bibigyan? Pero imbes sipa pa balik, sipa palayo ang nangyari. Falcons AP Bren. Ang ganda nung attempt nila, pero hindi ito nagresulta doon sa gusto nilang mangyari. So Team Liquid PH, sila pa rin ang may hawak ng alamangan. And kung ikaw, Pinoy ka at talagang naa-amaze ka sa galawan ng mga Pinoy, yung mga dikitang ganito, Tokwa, matutuwa kay. Tol, totoo yan. Kumbaga tayong mga Pinoy kasi gusto natin ng ganito eh. Gusto natin yung may drama na may konting action. Kumbaga parang Batang Quiapo. Oh, pero teka lang, in-stash na naman dito si Pew. Pero napakadulas lang talaga at makakatakas pa siya doon. Pero sasungkit ni Kapitan Pew si JP. And ngayon nag-aabang na lang sila actually ng perfect timing to join in sa action. Yun yung overturn. Bagsak ba dito si Kapitan? Hindi. Pero sabi ni Ogwen dito, okay, gagatin kita ng konti. Sanji makakatakas lang. Same goes with JP. Pero doon pala sa may turtle, Santi, bakbakan na pala sila Flap TZ at
Flap TC is down. 3 versus 2. Actually, make that 4 versus 2, ladies and gentlemen. At mukhang Team Liquid PH ang may kalamangan to actually get this turtle. Nandun pa si Benny Cutie sa may mid lane, mga kaibigan. Nandun din yung Ogwen natin. Kaso problema dito, wala na magagawa yung Unstoppable Force. Ogwen is down. Fracture mula kay Kyle TC at takas na lang muna ang Team Liquid PH, Santi. Sobrang linis to ng ginawa ng Team Liquid PH dito. Hindi talaga nila lang binigyan ng tsansa yung Falcons AP Bren na makapag-contest pa doon sa pagong na yon. And kitang-kita naman yung combo talaga ng Grabe. Kagura, Joel. Hindi naman ipipick yung Kagura kung wala silang game plan in mind kasi hindi mo basta-basta kukunin to Ay! yan. Pagdating sa 1v1 talaga naman nagagalawan niya itong Zushin at napo-force niya rin yung ultimate and sobrang laking factor nito kasi pag na-burn mo yung ulti ng isang Zushin, less of a threat pagdating doon sa team fight na limahan. Pero ngayon boss, si Flap TC. Ay, si Flap, wala na. Medyo Eagles. Oo. Dinadalawahan siya eh. Madalas, kung mapapansin natin Ah. medyo napapadalas tayo sa top side dahil nga doon sa mga gank na ginagawa. No? Even kanina, si Sanford, nabibigyan din naman talaga ng Falcons AP Bren. So, alam ng Team Liquid PH din na kailangan natin gantihan yun. Hindi pwedeng mabiyahin si Sanford. Tsaka actually, si Flap TC din talaga yung pinaka-pinapunish ng Falcons AP Bren sa ngayon. Dahil alam nila, okay, hindi natin pwedeng bigyan ng upper hand si Flap eh. Kasi tamos ni Flap to tol eh. Ito yung nagpapasok sa kanya. Sa ano eh, King sa... spam niya to eh. Men, ewan ko na lang. Ewan ko na lang kapag hindi nag-perform dito si Flap TC ng maayos. Pero kasi, ito yung pinaka-interesting matchup, no? Yung Zushin tsaka yung Kagura. Pero teka lang. Wow! Sanji with the yin yung overturn. Pagsabog ng payong, mga kaibigan, nagkapalitan na. Sanji is down as well. Same goes with Ogwen. Pero tingnan mo, ang bilis nung ang bilis ng reaction time ng Team Liquid PH at si Sanford, si Flap TC yung pinasok. Sanford na pumasok actually. Carl TC is down. 4-man down para sa side ng Falcons AP Bren. Team Liquid isa lang ang bumagsak sa kanila. Super Marco natitira. Pero sabi ng Team Liquid PH, okay, tore-tore lang muna kami. Art of Thievery, binoboset lang ng konti yung Team Liquid PH. And right now, Benny Cutie will take that turret sa may gitna. Tapos open pa yung turtle, Santi. Biglang nabaliktad Toko yung sitwasyon mula doon sa Game 1 and Game 2 na sobrang lamang yung Falcons AP Bren. Oo. Biglang ginawa naman ng Team Liquid PH to ngayon sa Game 3. And dito mo makikita na talagang hindi pa sumusuko ang Team Liquid PH. Sa Cavalry is here at papasok nga sila. Napaganda ng ejector play. Si Flap TC magiging target. Pero mabubuhay pa naman to. At napaganda naman throw. Kaso nga lang hindi pa enough yung damage sa Falcons sa AP Bren para makakuha ng trade. And tuloy-tuloy ang paghawak ng Team Liquid PH ng leads. Kontrolado na yung mapa. Toko ngayon, ibang tanong naman yung matatanong ko sa'yo. Ano yan, tol? Compared sa Game 1, Game 2. Anong gagawin ng Falcons AP Bren para makabawi dito? Nako men, hindi ko na alam actually kasi kapag nabigyan na yung momentum, kung sino man sa team na to, dire-diretso na eh. Kumbaga si Broky kahapon, may sinasabi siyang 5 kickers. Kung sino daw yung lamang sa mga teams, yun daw yung matatalo. Pero actually hindi. Iba yung storyline dito sa Grand Finals, mga kaibigan. Kung sino yung lamang, siya na yun. Siya na yung kokoronahan, dire-diretso na. Pero right now kasi, ang pinaka-question is paano makakapalag si Kapitan Few dito kay Sanji. Kasi, well, yung Zushin, hindi enough yung damage ng ng lantern tol eh. Okay, sige, masabi natin kayang sumungkit nung lantern dito ni Kapitan Few. Kaso nga lang, iba kasi yung burst damage na meron yung payong ninyang overturn ni Sanji dito. Kumbaga, mabilisan lang eh. Isang kisap meta lang, dead balls ka na eh. Mas mabilis, kumbaga, no? Mas mabilis yung nagiging palitan pag yung Kagura yung number-burst. Compared doon sa Zushin, na kailangan ng time para Totoo talagang yan. ma-abuse mo, no? Yung usage niya pagdating sa teamfight. But now, Ogwen forced to use the Way of the Dragon. Tapos ngayon, bibigyan naman sa may bandang ibaba. Flap TC, wala nang kawala. Tatlo! Laban sa isa, wala naman talagang palag. Pero that is gonna be a trade. Dalawang XP laners ay kumba. Pero si Carl TZ ay nangaasar lang. Purple buff, kuha muna si Carl TZ. Pero hindi pwedeng walang nanggugulo. Nako, grabe naman. Falcons AP Bren, medyo nararamdaman na natin sila dito sa game na to ha. Pero still, Team Liquid PH, inaalagaan pa rin naman nila, Santi, yung kanilang kalamangan. Tutunawin lang nila tong Lord Level 1 na to na mabilisan. Ogwen, sisilip ng konti. Nandun si JP. TP-TP lang ng konti pero sa may middle lane pala, si Kapitan Few sinusungkit si Sanji. Pero kasi may second skill eh. Nakakatakas eh. Kumaga parang may libreng purify kasi yung Kagura eh. As a mid lane hero na sobrang versatile. Maganda mobility. Maganda rin yung burst potential, may damage. Sobrang balance nga eh. Kung tatanungin nga ako sa mga mid laner,
si Kagura yung kayang gawin yung lahat. Totoo Kaso yan. mahirap lang kasi siyang gamitin since kailangan niya lagi ng kasama eh. Hindi siya nag-work na mag-isa lang basta-basta. Kasi yung high-level Oo. play ito, kailangan mo lagi ng taga-setup eh. Hindi naman kasi nagkakamali itong Falcons 80 Brain, yung mga ganitong level ng mga pro teams na papasok sa push na wala lang. Pero ito na! Oy, naku po, killing spree para kay Benny Cutie. At grabe naman yung sungkit doon ni Sanford, mga kaibigan. Black TC is down. May blessing duwit sa milikuran. Kaso kasi, hindi enough yung damage ng Falcon Savvy Brain. At after nung mga gulatan moments ng Team Liquid at Falcon Savvy Brain, matutunaw yung Lord na yon at mabubuhay pa still ang Falcon Savvy Brain dito sa ating serye, Santi. But right now, sabi ng Team Liquid PH, okay, take 2 at basag yung middle lane turret na yon. Kyle TZ, wala talaga silang magawa doon, men, kundi mag-back na lang, panoorin yung Torre nila matunaw. Kasi, wala if ever lumalim pa sila doon, actually, katapusan na nila eh. Oo, merong magto-throw, may ejector, even without the flicker, enough yung unstoppable force and ejector ni JP. Sobrang evident nga ulit nung Cho versus Johead na matchup. Pero ngayon, nagkamali ata si JP ng pwesto. Pero may immortality pa naman siya, kaya naman siya ay mabubuhay pa rin. Ay, si Flap! Easy naman na mabibigyan. That is gonna be a kill for Team Liquid PH at hindi pa sila tapos. Few mabibigyan Basic din. Duet. Duet ang gagamitin upang makapag-clean up. Pero si Kyle TZ nakapwesto sa may bandang Gedli. Kaso Si wala Kyle! si Sanford! Si Sanford! Naiwasan pa rin ni Kyle yung final slash! Grabe naman yun, pinagsusundot ni Sanford, mga kaibigan, still na Eurostep, iwan na iwan eh. Oo. Iwan na iwan ni Kyle TZ. Sanford dito, ladies and gentlemen, trying to pick off the on si Kyle TZ, but still, buhay pa rin ang Falcons AP Brand, mga kaibigan, still showing signs of life dito sa ating game number 3. Nako, Santi, para sa akin, feeling ko ito yung mga isa sa mga pinakamatagal na na game sa ating Grand Finals. Oo, kasi yung mga kaninang nangyari, Mabilisan lang. mabilisan eh. Oo. Nagawa ng Falcons AP Bread na mabilisan. Pero ngayon, na-figure out ng Team Liquid PH kung ano nga ba talaga yung strength ng Falcons AP Bread kanina. And I think that would be the Jawhead na now nahawak na ng Team Liquid PH. Hindi nagagawa ni Ogwin yung nagagawa niya kanina with the Jawhead. Aha. So, kumbaga, laking factor ng heroes na gamit nila. Wala siya, parang wala na siya sa momentum, wala na siya sa hero mastery. Nagkakatalo sila sa drop. Parang ganun yung basa ko. Yun na eh. Sino manalo sa drop, kaya naman nilang i-execute ng tama since sobrang experienced na sila. Parang doon na lang, pagandahan talaga ng picks. Very classic, no? Drafting pa lang agad. Doon na magkakaalaman. Pero let's see. We have another Lord on our set. Tingnan natin. Falcons AP Brand, I think they really want to contest this one. Pero teka lang, sino yun? That's going to be Flap TC ang unang binibigyan ng Team Liquid PH. Pero bagsak na lang din naman siya. Sinusunod-sunod na ng Team Liquid yung Falcons AP Brand. Tatlo na yung bagsak. Uy, sama mo na si Carl TC. Shutdown dito yung ating Nolan at natitira na lang si Super Marco. Carl TC on the chase. Sama mo na rin si Sanford and Santi. I think this might be it for the game number 3, pare. 4v1 tapos dalawang waves yung papasok. Ang hirap nito para kay Super Marco and Team Liquid PH. Hindi papayag na masweep lang sila ng basta-basta. Kukuha sila ng isa. What a game